kayo present nasa ikapitong pwesto po dun sa Magic 12 na yan. Kaya sigurado na ang inyong pagkapanalo. Ang kinatutuwa ng marami, ikaw talaga ang claim, ano mo talaga, ang advokasya mo talaga dyan ay yung budget, pagbabantay ng budget. Ikaw yung sentinel ng budget. Yung mga nakikita mo, yung mga insertions ng mga ilang pong mambabatas. Ano po sa particular, kasi nga when you were in retirement and now that you're forced out of retirement, meron kayong pinanggigilan na nangyari, I'm sure, nung habang kayo, habang ikaw ay you were fulfilling your apostolic, na parang yung apo ni Senator Ping, yung niya, no? Pinagaanan niya ng oras. Pinagkaabalahan when he was in retirement. Ano yung pinanggigilan ninyo doon sa mga budget ng nakaraang taon habang kayo po ay wala sa Senado na tututukan ninyo pagbalik ninyo sa Senado? Senator Ping. Yun nga, tulad ng sinabi ninyo, yung katakot-takot na insertions na wala naman direksyon, na kung saan pati yung budget ng education sector nagalaw at parang to a point na parang naging tantamount pa sa ang constitution na violate na dapat may highest budgetary priority ang education sector. So, yun, sisiguraduhin lang na ako particularly na pagtutunan ng pansin na ibalik yung dating kalakaran na pagsunod sa konstitusyon na yung budget ng education sector talagang maging top priority. Kasi nga, di ba, may mga findings pa lumabas na yung functional literacy bumaba. Dahil yung nakakabasa pero hindi nakaka-comprehend. At malaking bilang, 18 million plus na Pilipinos ang ganon. So talagang kailangan na pag-ibayuhin natin, pag-ukulan ng pansin na yung education sector, especially yung primary education, mapag-ukulan ng pansin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.